Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga bayan. Ngayon po ay August 13 na po at kahapon po ay August 12 at marami ang umasa mga idol at mga bayan. Napipirmahan kahapon August 12 ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas na mag-i-extend sa termino ng mga incumbent barangay officials at magpo-postpone nga po dito sa nakatakda na December 1, 2025 elections. So marami po ang nabigo. Marami ang umasa at marami ang nabigo sapagkat kahit anino ng batas ay wala pa pong naitayo. Mga idol at mga bayan, yan po yung katotohanan. So, yung nakikita ko na isang dahilan kung bakit hindi po pinirmahan ng ating Pangulo kahapon, August 12, na napabalita nga po na magkakaroon ng signing ceremony kahapon po August 12 pero hindi po naganap mga idol mga bayan. Yung nakikita kong isang dahilan ay yung nabalita na katatapos lamang po ng voters registration na umabot nga po sa almost 2.8 million yung mga bagong botante na nagparehistro. Ganun po karami mga idol. Yung naghahangad na at umaasa na matuloy po itong December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Yun po yung nakikita nating isang dahilan kung bakit hindi po pinirmahan ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas. Tingnan nyo, kahit ngayon kahit anino po hanggang sa ngayon, kahit anino ng batas ay wala pa pong naitayo mga idol mga bayan. So ibig sabihin lamang po, yung nangingibabaw po ngayon, yung umiiral po ngayon na schedule ay yung itinakda po mismo ng Supreme Court. Kataas-taasang hukuman po yung nagtakda po nun na December 1, 2025 ganapin yung barangay at sangguniang kabataan elections. So, yung panukalang batas na yon, mga idol mga bayan, ay alam natin na ang purpose noon ay hindi lamang i-fix ang termino ng mga barangay officials, kundi nakasaad din doon sa panukalang batas na yon na ipagpapaliban po nila yung December 1, 2025 elections. Na yun po ang idiniklara ng Supreme Court noon pa na dahil sa pagpapaliban ng isang halalan ay idiniklara ng Supreme Court na labag sa saligang batas, mga idol mga bayan, unconstitutional yung pagpapaliban sa isang halalan. Na ito naman ngayon, inuulit lang po nila yung ginawa nila noon na pagpapaliban mga idol mga bayan. So alam na natin kapag merong nag-question doon sa Supreme Court, alam na natin kung ano po yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Kasi katulad din po yan ng pagpupuspo nila noon kahit hindi nila direktang sabihin na postponement yung nakasaad doon sa panukalang batas, yung nilalaman po noon ay postponement po talaga ng December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Napakarami po ng nagparehistro, ibig sabihin, napakarami po yung naghahangad na matuloy itong eleksyon ngayong December 1, 2025, mga idol at mga kababayan. So, halimbawa, hindi man pirma ng ating Pangulo, sabihin na natin maglalaps in tuloy ito bukas, base po sa ating narinig mismo, doon po sa chairman ng COMELEC na si Chairman George Garcia, na August 14 daw po maglalaps in tulo. Ibig sabihin po, automatic po na ito ang panukalang batas ay magiging ganap na batas kahit walang pirma ng ating Pangulo, mga idol mga bayan. Yun po yung tinatawag na lapse in tulo na bukas na nga po yun, mga idol at mga bayan. So, kapag nag-lapse in tulo ito, mga idol, lalong tawag dito,
lalong liliit yung depensa ng nasabing batas. Kasi kung titingnan po ng Supreme Court kapag ka nag-lapse in tuloy ito, ibig sabihin lamang po na parang hindi pinakialaman ng ating Pangulo yung nasabing magiging batas. So hihina po yung depensa niyan. Ibig sabihin, hindi po interesado yung ating Pangulo dyan. Kaya madali po makakapag-desisyon yung Supreme Court para i-declare na unconstitutional na muli yung pagpapaliban ng isang halalan. So ibig sabihin po, pagka na-ideklara ng Supreme Court na unconstitutional, ibig sabihin lamang po mga idol mga bayan, yung original pa rin, yung original na nakatakda December 1, 2025, yun pa rin po yung masusunod na schedule ng barangay at Sangguniang Kabataan Elections. At kung makikita nyo sa mga nagko-comment sa atin, hindi lang sa ating mga post, kundi doon sa mga post ng mga balita patungkol po sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections, na ang gusto po nila ay ituloy itong barangay at Sangguniang Kabataan Elections at hindi na po dapat ipagpaliban pa, sapagkat kapag ka ipinagpaliban pa ito mga idol mga bayan, ang ibig sabihin lamang po nito para sa kanila at para po sa taong bayan ay inaalisan po sila ng karapatan para sila mismo yung pumili, sila mismo yung magluklok doon sa mga leader sa kanilang mga barangay, mga idol at mga bayan. At marami din po ang nagko-comment na against po sa ating pinaglalaban. So yung atin pong pinaglalaban dito, hindi po kung ano pa man, kundi yung pong nakasaad doon po sa konstitusyon. Kung ano yung nasa konstitusyon, yun po yung ating sinasabi. Kung ano po yung nasa batas, yun po yung ating ipinaglalaban dito. Wala naman po problema kung ma-extend yung inyong termino ng ilang taon pa. Walang problema kung ipuspon itong halalan. Nga lang, dapat ay nakabatay doon po sa konstitusyon, doon po sa batas. Halimbawa, pagka labag sa batas, yung pagpapaliban, hindi po dapat nating sang-ayunan mga idol babayan. Kung hindi naman po labag sa batas yung pagpapaliban, okay, wala tayong problema dyan mga idol babayan. So yung sa atin lamang po ay kung ano po yung nasa batas, yun po yung dapat na pairalin, yun po yung dapat na igalang. Hindi dapat po pinagpapaliban, sapagkat ayon po sa Supreme Court ruling na yung itinakda po nila na halalan ay hindi po dapat na ipinagpapaliban mga idol at mga kababayan. So, ilang tulog na lang, isang tulog na lang o dalawa, maglalaps in tulo na ito mga idol at mga bayan. So nakita nyo, noong July 15 pa po, inilatag sa mesa ng ating pong Pangulo yung nasabing panukalang batas para sa pagpirma niya. Pero lumipas yung maraming araw ay hindi po pinirmahan ng ating Pangulo. Ibig sabihin lamang po ay talagang may nakikita yung ating Pangulo na magiging problema. Lalong-lalo na kapag pinirmahan niya yung nasabing panukalang batas at naging ganap na batas, alam niya na merong question dyan. Alam niya na yung dating nagpetisyon noon ay ngayon din, yun din po ulit si Atty. Macalintal po, sapagkat siya lamang po ang alam natin na kapag may nakikitang mali sa pagpapatupad ng isang halalan, ay talagang hindi po pinapalampas ni Atty. Macalintal. Kailangan po sa pagsasagawa ng halalan ay dapat plansyado. Walang nilalabag doon po sa konstitusyon. Kapag pinirma ng ating Pangulo o maglaps in tulo ito, tiyak mga idol, nasusugod po si Atty. Macalintal doon po sa Supreme Court para questionin yung nasabing constitutionality ng nasabing batas. At kapag nag-issue naman yung
Supreme Court ng TRO, ibig sabihin lamang po ay tuloy na tuloy na tuloy na tuloy po. At hindi po dapat itigil ng COMELEC yung kanilang ginagawang paghahanda para po sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda po original December 1, 2025. So, abangan natin ha kapag mag-lapse in tulo ito kung ano po yung mga mangyayari. Pero yung malinaw hanggang sa mga oras na ito, mga idol, August 13, anong oras na ba? Alas 9 ng umaga, ay wala pa pong ganap na batas para ipagpaliban itong nakatakda na December 1, 2025 elections. Ibig sabihin lamang po, hanggang sa mga oras na ito, yung umiiral po na schedule ay yung December 1, 2025 elections ng barangay at sangguniang kabataan. So, abangan po natin sa mga susunod na araw yung mga mangyayari. So, very exciting po ito itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan elections. So hanggang dito na muna yung ating update mga idol ng mabayan. Maraming salamat po.